Ako po si Dr. Eduardo Garcia, isang espesyalista sa kalusugan ng mga Ginoo at sa loob ng mahigit 30 taon, inilaan ko ang aking sarili sa pagtulong sa mga kalalakihang edad 60 pataas na muling matuklasan ang inaakala nilang tuluyan nang nawala ang lakasigla at malalim at pangmatagalang intimasya. Magpakatotoo po tayo. Marahil hindi ninyo inaasahan na ang yugtong ito ng buhay ay magiging ganito katahimik. Walang babala, walang biglaang balita, kundi isang mabagal at tuloy-tuloy na paghina ng mismong bagay na nagpadama sa inyo ng sigla at buhay noon, ang kapangyarihan ng inyong sariling katawan. At ngayon, marahil ay nasusumpungan ninyo ang inyong sarili na tumitingin sa salamin, nagtatanong, saan na napunta yon at maibabalik ko pa kaya? Sabi ng karamihan, bahagi lang yan ng pagtanda. Pero paano kung nagkakamali sila? Paano kung ang problema ay hindi ang edad mismo, kundi ang limitadong daloy ng dugo patungo sa inyong kasiglahan at walang sino mang nagturo sa inyo kung paano ito lulunasan? Ngayon, gagabayan ko kayo sa 5 mabisang ehersisyo. Ang mga ito ay simple, ligtas at sadyang idinisenyo para sa mga Ginoong tulad ninyo. Ang mga ehersisyong ito ay makatutulong na muling buksan ang mga ugat na tila natutulog, ibalik ang sirkulasyon at magbigay ng panibagong enerhiya at kumpiyansa sa inyong mga pinakapribadong sandali. At kung sasamahan ninyo ako hanggang dulo, ibabahagi ko ang isang 3 minutong galaw na tahimik na nagpapabago sa intimasya para sa mga kalalakihan sa kanilang edad 60-70 at kahit palampas pa. Bago po tayo magsimula, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aming mga update, ito na po ang tamang panahon. Pindutin lang po ang subscribe button at itap ang notification bell para hindi kayo mahuli sa mga susunod pang health tip na idinisenyo para tulungan kayong makaramdam na mas malakas, mas konektado at mas buhay na buhay. Kaya simulan natin kung saan madalas bumagal ang sirkulasyon sa inyong mga binti. Dahil ang pagbubukas ng mas mabuting intimasya ay hindi nagsisimula sa silid-tulugan. Nagsisimula ito sa mga kalamnan na tahimik na kumokontrol sa inyong daloy ng dugo. At ang unang hakbang ay mas simple kaysa inyong inaakala. 1. Seated pulse pump. Muling pagpapagising sa daloy na tila nalimot ng panahon. Habang tayo ay tumatanda, isa sa mga unang bagay na humihina ay hindi ang ating pagnanasa. Ito'y ang ating sirkulasyon. At kapag ang dugo ay hindi dumadaloy kung saan ito pinakakailangan, ang pagnanasa ay walang mapupuntahan. Maraming kalalakihan na lampas edad 60 ang sinisisi ang pagtanda sa kanilang humihinang gana o intimasya. Gayong sa katotohanan, ito'y madalas dahil sa mahinang supply ng dugo sa ibabang bahagi ng katawan. Ang nabawasang sirkulasyong ito ay tahimik na nagpapapurol ng pakiramdam, umuubos ng lakas at unti-unting kumikitil sa kumpiyansa. Ngunit ang totoo, ito ay madalas na maibabalik pa. Ang unang hakbang ay hindi nangangailangan ng mga pabigat gym o mamahaling kagamitan. Nagsisimula ito sa inyong mga binti sa isang kalamnan na marahil ay hindi ninyo kailanman naisip ang soleus. Madalas tawaging pangalawang puso ng katawan, responsable ito sa pagbomba ng dugo mula sa inyong mga binti
at balakang pabalik sa inyong puso. Kapag ito'y na-activate, ang maliit na kalamnang ito ay tumutulong na ibalik ang mahalagang daloy ng dugo sa mga lugar na madalas napapabayaan ng mga nakatatandang lalaki, lalo na ang mga ugat na nagsusuplay sa inyong sistemang reproduktibo. Para ito'y gisingin, gagamitin natin ang seated pulse pump. Ganito po ang paggawa nito. Umupo ng tuwid sa isang matibay na upuan na tuwid ang likod at ang mga paa ay nakalapat sa sahig, halos magkasing lapad ng balakang. Ihantulad ang mga kamay ng marahan sa inyong mga hita. Ngayon dahan-dahang iangat ang inyong mga sakong mula sa sahig habang ang mga dulo ng paa, balls of your feet at mga daliri ay matatag na nakatanim. Dapat ninyong maramdaman ang paninikip ng inyong mga kalamnan sa binti habang umaangat kayo. Panatilihin ang posisyong ito sa loob ng 1 segundo, pagkatapos ay dahan-dahang ibaba ang inyong mga sakong pabalik sa sahig. Ulitin ang galaw na ito ng may makinis at tuloy-tuloy na ritmo, halos isang pag-angat bawat 2 segundo sa loob ng 30 hanggang 10 segundo. Gawin ito 1 o 2 beses sa isang araw kahit habang nagbabasa o nanonood ng telebisyon. Maaaring mukhang simple, ngunit huwag ninyo itong maliitin. Ang tahimik na galaw na ito ay nagpapalakas ng daloy ng dugo sa kaloob-looban ng ibabang bahagi ng katawan. Tumutulong na buhayin muli ang sensitibidad, nagtataguyod ng pagka-excite at sumusuporta pa sa kalusugan ng prostate. Maraming kalalakihan ang nagsisimulang makapansin ng bahagyang pagbabago sa loob ng 2 linggo, mas mainit na pakiramdam sa mga binti, bahagyang kiliti sa singit at mas malakas na reaksyon sa umaga. Ngayon, kung ang isang nakaupong galaw ay kayang gawin ang lahat ng iyan, hintayin ninyo hanggang matarget natin ang mga kalamnan na direktang nasa ilalim ng inyong balakang. Doon nagsisimula ang tunay na transformasyon at iyan ang susunod. 2. The pelvic floor bridge. Pagbawi ng lakas kung saan. Ito pinakamahalaga. Karamihan sa mga kalalakihang lampas, edad 60, ay napapansin ito isang mabagal na paghina sa resistensya, kontrol at kumpiyansa sa mga intimong sandali. Gayunpaman, iilan lamang ang nakakaalam na ang ugat ng paghinang iyon ay nasa isang grupo ng mga kalamnan na halos walang sinumang pinag-uusapan ang pelvic floor. Ito ang mga kalamnan na kumokontrol sa inyong kakayahang magsimula huminto at mapanatili ang parehong pag-ihi at ereksyon. Sinusuportahan nila ang base ng inyong balakang na parang isang duyan. Ngunit sa paglipas ng panahon, dahil sa edad, kawalan ng aktibidad o kahit mahabang oras ng pag-upo, nagsisimula silang manghina. At kapag nangyari iyon, lahat mula sa sexual na tugon hanggang sa kalusugan ng prostate ay naaapektuhan. Sa kabutihang palad, ang mga kalamnang ito ay maaaring sanayin muli, palakasin at muling buhayin. Ang pinakamabisang paraan upang magsimula ay sa pamamagitan ng isang simple ngunit mabisang galaw na tinatawag na pelvic floor bridge. Ganito po ang paggawa nito. Magsimula sa pamamagitan ng paghiga sa inyong likod sa isang matigas na ibabaw, isang banig, alpombra o kahit sa inyong kama. Baluktutin ang inyong mga tuhod at ilagay ang inyong mga paa ng patag sa sahig, halos magkasing lapad ng balikat. Hayaan ang inyong mga braso
na nakapahinga sa inyong tabi, mga palad, ay nakaharap pababa para sa suporta. Ngayon, dahan-dahang iangat ang inyong balakang patungo sa kisame na lumilikha ng isang tuwid na linya mula sa inyong mga balikat hanggang sa inyong mga tuhod. Habang umaangat, dahan-dahang pigain ang inyong mga kalamnan sa puwit, ngunit mas mahalaga, pigain ang bahagi sa pagitan ng inyong bayag scrotum at ng buto sa may puwitan tailbone. Iyan ang sentro ng inyong pelvic floor. Panatilihin ang posisyong ito sa loob ng 5 segundo. Mag-focus sa pagpapanatili ng inyong paghinga na kalmado at ang inyong katawan na naka-align. Pagkatapos, dahan-dahang ibaba ang inyong balakang pabalik. Ulitin ang galaw na ito ng 10 hanggang 15 beses. Kung mahirap sa umpisa, normal lang po iyon. Ang mga kalamnang ito ay hindi nagamit ng may kamalayan sa loob ng maraming taon. Ngunit habang mas madalas ninyo itong ginagawa, mas lalo silang lumalakas. Bakit ito mahalaga? Dahil ang pelvic floor ay direktang konektado sa kakayahan ng ari na magpanatili ng dugo. Kapag malakas ang mga kalamnang ito, tumutulong silang mapanatili ang tigas at kontrol. Kapag mahina sila, ang dugo ay pumapasok, ngunit maaaring masyadong maagang lumabas. Karamihan sa mga kalalakihang nagtitiyaga sa ehersisyong ito ay nag-uulat ng mas mahusay na kontrol, mas matatag na tugon, at maging mas mabuting pag-ihi sa loob lamang ng ilang linggo. At kung akala ninyo ay makapangyarihan na ang pelvic floor, hintayin ninyo hanggang matarget natin ang isang grupo ng mga kalamnan na tahimik na nagdidikta sa inyong buong pakiramdam ng balanse at intimasya, ang mga panloob na hita. Iyan ang ating susunod na tatalakayin. 3. Inner thigh press. Pagbubukas sa nakalimutang daan. Patungo sa intimasya at katatagan. May isang bahagi ng katawan na karamihan sa mga lalaki ay hindi kailanman isinasaalang-alang pagdating sa sirkulasyon, lakas o intimasya, ang mga panloob na hita. Tahimik, madalas na binabaliwala, ngunit lubhang mahalaga. Ang mga kalamnang ito na tinatawag na adductors ay nag-uugnay sa inyong balakang, sa inyong mga tuhod, at gumaganap ng mahalagang papel sa katatagan ng balakang daloy ng dugo at maging sa kalidad ng inyong mga galaw sa panahon ng intimasya. Kapag sila'y humina na natural na nangyayari sa pagtanda at nabawasang aktibidad, maaari itong makasira sa inyong balanse, magdulot ng maling pagkaka-align ng balakang, at tahimik na magbawas ng daloy ng dugo sa inyong singit. Ang magandang balita, hindi ninyo kailangan ng gym o mamahaling makina para maibalik ang mga ito. Ang kailangan ninyo ay isang simple at tiyak na ehersisyo na tinatawag na inner thigh press. At ang kailangan lang ay isang unan. Ganito po ang paggawa nito. Magsimula sa pamamagitan ng pag-upo sa isang matibay na upuan na tuwid ang likod at ang mga paa ay nakalapat sa sahig. Maglagay ng malambot na unan, nakarolyong tuwalya o maliit na exercise ball sa pagitan ng inyong mga tuhod. Siguraduhin ang inyong mga tuhod ay nasa 90-degree na anggulo at ang inyong mga paa ay magkasing lapad ng balikat. Ihantulad ang mga kamay ng marahan sa inyong mga hita. Ngayon, idiin ang inyong mga tuhod paloob
na pinipiga ang bagay sa pagitan nito ng may katamtaman at tuloy-tuloy na presyon. Panatilihin ang pagpiga sa loob ng 5 buong segundo, pagkatapos ay dahan-dahang bitawan. Dapat ninyong maramdaman ang paggana ng mga kalamnan sa panloob na hita at marahil ay bahagyang paghila sa inyong ibabang tiyan o rehiyon ng balakang. Iyan mismo ang gusto ninyong maramdaman. Ulitin ang galaw na ito ng 10 hanggang 15 beses at kumpletuhin ang 2 o 3 set bawat sesyon. Maaari ninyo itong gawin 1 o 2 beses sa isang araw kahit habang nagbabasa, nanonood ng TV o nakikinig ng musika. Bakit ito mahalaga? Dahil ang inyong mga panloob na hita ay direktang konektado sa pelvic floor at istruktura ng balakang. Kapag ang mga kalamnang ito ay na-activate, tumutulong silang suportahan ang mga arterya at nerbiyos na dumadaan sa balakang na karamihan ay mahalaga para sa erectile function at control sa intimasya. Ang mga kalalakihang nagtitiyaga sa ehersisyong ito ay nag-uulat ng pinabuting balanse, mas mahusay na postura at mas malalim na koneksyon sa panahon ng pisikal na pagiging malapit. Ito ay banayad, ngunit makapangyarihan. At ngayong na-activate na natin ang panloob na istruktura oras na para bigyan ng galaw ang buong ibabang bahagi ng katawan. Dahil ang susunod na ehersisyo ay nakatuon sa pagpapanumbalik ng pagiging malambot, pagiging flexible, at daloy ng dugo sa inyong mga balakang. At maniwala kayo sa akin, mararamdaman ninyo ang pagkakaiba. 4. Standing hip circles. Pagpapanumbalik ng daloy, pagiging flexible at kalayaan. Sa pagtanda, ang paninigas ng balakang ay maaaring dahan-dahang lumitaw. Maaaring hindi ninyo ito mapansin sa umpisa, isang mas mabagal na hakbang, isang mas mahinang lakad, kaunting tensyon sa ibabang likod. Ngunit sa ilalim ng paninigas na iyon ay may mas malalim pa na bawasang daloy ng dugo sa rehiyon ng balakang. Ang balakang ay isang sentral na daanan para sa sirkulasyon. Kapag ito'y nanigas, lahat ay bumabagal, kasama na ang dugo na dapat sanang magbigay sustansya sa mga organong reproduktibo. Dito pumapasok ang standing hip circles. Ang simple at banayad na galaw na ito ay tumutulong na muling ipakilala ang pagiging flexible sa inyong mga balakang, nagpapabuti sa pagkaka-align ng balakang, at higit sa lahat, nagpapalakas ng daloy ng dugo sa mga lugar na konektado sa intimasya, kasiglahan at balanse. Ganito po ang pagsisimula. Tumayo ng tuwid sa tabi ng isang matibay na ibabaw tulad ng countertop, sandalan ng silya o kahit pader, isang bagay na maaari ninyong hawakan para sa suporta. Panatilihin ang inyong mga paa na magkasing lapad ng balikat at ang inyong postura ay relax ngunit tuwid. Ngayon, bahagyang ilipat ang inyong bigat sa inyong kaliwang binti. Iangat ang inyong kanang tuhod ng ilang pulgada lamang mula sa sahig, hindi kailangang mataas. Isipin na dahan-dahan kayong gumuguhit ng maliit na bilog sa hangin gamit ang inyong kanang tuhod. Magsimula sa pamamagitan ng pag-ikot ng tuhod, paharap, pataas, palabas, at pababa sa isang makinis at pabilog na galaw. Gawin ito ng 10 beses sa direksyong paharap. Pagkatapos, baligtarin ang bilog ng 10 beses. Panatilihin ang galaw
na maliit at kontrolado. Iwasan ang paghilig o pag-ikot ng inyong itaas na katawan. Kapag tapos na, lumipat sa kaliwang binti at ulitin. Maaaring maramdaman ninyong umiinit ang inyong mga balakang, isang banayad na paghila sa inyong mga hita o kahit bahagyang pag-activate sa inyong ibabang likod. Lahat ng ito ay senyales na ang dugo ay gumagalaw, ang mga kasukasuan ay lumuluwag at ang sirkulasyon ay naibabalik. Ang ehersisyong ito ay hindi lamang tumutulong sa daloy ng dugo. Nagpapabuti rin ito ng balanse, mobilidad at kumpiyansa sa pang-araw-araw na paggalaw. Maraming kalalakihan ang naguulat na pagkatapos gawin ito araw-araw, sa loob ng 2 linggo sila'y nakakaramdam na mas magaan, mas maliksi, at maging mas tumutugon sa mga intimong sandali. At ngayong naigalaw na natin ang inyong ibabang katawan oras na para buksan ang isang bagay na mas makapangyarihan pa, isang bagay na karamihan sa mga lalaki ay hindi kailanman iniuugnay sa intimasya, ang inyong paghinga. Magugulat kayo kung gaano ito kahalaga. 5. Deep diaphragmatic breathing. Ang tahimik na makina sa likod ng daloy ng dugo at pagnanasa. Kapag iniisip natin ang sirkulasyon at intimasya, bihirang maisip natin ang paghinga. Ngunit ang paraan ng inyong paghinga, lalo na habang kayo'y tumatanda, ay direktang nakakaapekto sa inyong daloy ng dugo, kalusugan ng nerbiyos, at maging sa mga antas ng hormone. Karamihan sa mga nakatatandang lalaki ay masyadong mababaw huminga, masyadong mabilis, at masyadong mataas sa dibdib. Ang ganoong uri ng paghinga ay nagpapanatili sa inyong katawan sa isang mababang antas ng stress na nagpapasikip sa mga daluyan ng dugo, nagbabawas ng daloy ng oxygen, at pumipigil sa natural na pagka-excite. Ang solusyon, hindi ito makina, hindi ito tableta, ito'y isang pagbabago sa paraan ng inyong paghinga, mabagal, malalim mula sa diaphragm. Ang ganitong uri ng paghinga ay nag-a-activate sa inyong vagus nerve, nagpapababa ng cortisol, ang stress hormone, nagpapataas ng produksyon ng nitric oxide, at nagpapabuti sa pangkalahatang sirkulasyon, lalo na sa ibabang bahagi ng katawan. Ganito po ang pagsasanay ng deep diaphragmatic breathing. Magsimula sa pamamagitan ng komportableng pag-upo sa isang upuan na tuwid ang gulugod at ang mga paa ay nakalapat sa sahig. Ilagay ang isang kamay sa inyong dibdib at ang isa pa sa inyong tiyan. Ito'y tumutulong para maramdaman ninyo kung saan gumagalaw ang hininga. Ngayon, huminga ng malalim sa pamamagitan ng ilong sa bilang na 4. Habang humihinga paloob, mag-focus sa pagpapalaki ng inyong tiyan, hindi ng inyong dibdib. Dapat ninyong maramdaman ang pag-angat ng inyong kamay sa ibaba, habang ang inyong kamay sa itaas ay halos hindi gumagalaw. Pagkatapos, dahan-dahang huminga palabas sa pamamagitan ng bibig sa bilang na 6 na parang humihipan kayo sa isang straw. Hayaang bumalik ang inyong tiyan. Iyan ay isang buong paghinga. Gawin ito ng 10 hinga 2 beses sa isang araw. Sa umaga, tumutulong itong gisingin ang inyong sistema. Sa gabi, pinapakalma nito ang inyong mga nerbiyos at sumusuporta sa mas malalim na pagtulog. Bakit ito mahalaga? Dahil ang nitric oxide, isang molekula na nalilikha sa panahon ng malalim na paghinga sa ilong, ay susi sa erectile function at malusog na presyon ng dugo. At kapag ang katawan ay nakakaramdam na ligtas,
at may sapat na oxygen, ang pagnanasa ay mas natural na bumabalik. Maraming nakatatandang lalaki ang nag-uulat na sa loob ng ilang araw ng pagsasanay nito, sila'y nakakaramdam na mas presente, mas nakasentro, at mas bukas ang emosyon sa intimasya. Hindi lamang ito paghinga. Ito'y muling pagkonekta. At ngayong na-reactivate na ninyo ang inyong katawan mula sa ibaba, pataas, hayaan ninyong ibahagi ko ang isang huling galaw, isang 3 minutong nightly stretch na pinagsasama-sama ang lahat at tahimik na sumusuporta sa inyong intimasya habang kayo'y natutulog. Bonus! Ang 30 minutong nightly stretch pagre-reset ng inyong katawan habang kayo'y natutulog. Ano ang nangyayari sa inyong sirkulasyon habang kayo'y natutulog? Karamihan sa mga tao ay hindi ito iniisip. Ngunit para sa mga nakatatandang lalaki, mas mahalaga ito kaysa inyong inaakala. Habang tayo'y tumatanda, ang katawan ay nagiging hindi gaanong episyente sa pagtulak ng dugo sa mga ibabang rehiyon sa gabi. Kaya naman, maraming kalalakihang lampas, edad 60, ang gumigising na naninigas manhid ang mga binti o may nabawasang pagka-excite sa umaga. Ngunit may paraan para labanan ito at 3 minuto lamang ang kailangan. Tinatawag ko itong 3 minutong nightly stretch. Simple, nakakakalma at idinisenyo para i-reset ang ibabang bahagi ng katawan bago kayo antukin. Ang stretch na ito ay nagpapabuti ng daloy ng dugo sa balakang pelvis at mga organong reproduktibo habang tinatanggal din ang tensyon ng buong araw sa inyong gulugod at tiyan. Inihahanda nito ang inyong katawan para sa paggaling at tumutulong na protektahan ang inyong pinakamahalagang sistema habang nagpapahinga. Ganito po ang paggawa nito: humiga ng patag sa inyong likod sa inyong kama o isang malambot na banig. Dahan-dahang dalhin ang parehong tuhod pataas patungo sa inyong dibdib. Yakapin ang inyong mga binti shins o ang likod ng inyong mga hita, alinman ang mas komportable at hawakan. Huminga ng malalim. Damhin ang pag-inat sa inyong ibabang gulugod at balakang. Panatilihin ang posisyong ito sa loob ng 30 segundo. Susunod, dahan-dahang bitawan ang inyong mga binti. Pabalik hanggang sa maging patag ang mga ito. Ngayon, iunat ang inyong mga braso sa itaas ng ulo at ang inyong mga binti palabas na umaabot sa magkabilang direksyon na parang sinusubukan ninyong pahabain ang inyong sarili. Panatilihin ang buong katawang stretch na ito sa loob ng isa pang 30 segundo. Huminga muli ng malalim. Ulitin ito ng 2 beses pa, tuhod sa dibdib, buong katawang pag-unat para sa kabuuang 3 minuto. Ang susi ay ang dahan-dahang paggalaw, manatiling relax at hayaang gabayan ng inyong paghinga ang pag-unat. Ano ang ginagawa nito? Pinaparelax nito ang ibabang likod, binubuksan ang rehiyon ng balakang at tinatanggal ang tensyon na maaaring makasagabal sa daloy ng dugo sa gabi. Pinapayagan nito ang oxygen at mga sustansya na mas epektibong makarating sa inyong mga organong reproduktibo habang kayo'y nagpapahinga. Sa paglipas ng panahon, ang mga kalalakihang nagtitiyaga sa gawaing ito gabi-gabi ay nag-uulat ng mas malakas na tugon sa umaga, mas mahimbing na tulog at maging nabawasang pag-ihi sa gabi. Nakumpleto ninyo ang 5 mabisang ehersisyo
At ngayon ang huling stretch na ito ang nagbubuklod sa lahat. Ang inyong katawan ay handa nang gumaling mag-recharge at muling kumonekta, hindi lamang habang kayo'y gising, kundi pati na rin sa inyong pagtulog. Konklusyon, naaalala ng inyong katawan at nais nitong manumbalik. Kagagawa ninyo lamang ng isang makapangyarihang hakbang hindi lamang sa pagbabasa, kundi sa pagpiling alagaan ang mga bahagi ng inyong sarili na masyadong maraming kalalakihan ang binabalewala. Ang totoo, binabago ng pagtanda ang ating mga katawan sa mga paraang walang sinumang naghahanda sa atin. Ang lakas na dati natural na dumarating ay nangangailangan na ngayon ng intensyon. Ang pagnanasang dati bigla na lang sumusulpot ay nangangailangan na ngayon ng atensyon ng nutrisyon at oo ng sirkulasyon. Ngunit ang inaasahan kong nakita ninyo ngayon ay ito ang paghina ay hindi isang sentensya. Ito'y isang paanyaya na muling kumonekta, magpanumbalik at muling buuin kung ano ang pinakamahalaga. Hindi lamang tungkulin, kundi kumpiyansa, presensya at ang kakayahang makaramdam muli ng pagiging malapit. Ang 5 ehersisyong natutunan ninyo ay hindi tungkol sa pagiging ibang tao. Ito'y tungkol sa pagbawi sa bersyon ng inyong sarili na naririyan pa rin sa ilalim ng pagod ng paninigas ng tahimik na mga pagdududa. Isang lalaki na ang katawan ay nais pa ring gumalaw, magmahal at makaramdam. Isang lalaki na ang puso ay tumitibok pa rin, hindi lamang para mabuhay, kundi para mamuhay ng lubos. Hindi ninyo kailangan ng kabataan para makaramdam na buhay kayo. Kailangan ninyo ng daloy flow. At bawat galaw na ating tinalakay mula sa seated pulse pump hanggang sa deep diaphragmatic breathing ay idinisenyo ng nasa isip ang daloy na iyon. Daloy ng dugo, daloy ng enerhiya, daloy ng emosyon. Hindi lamang ito mga estratehiya sa kalusugan. Ito'y mga kilos ng paggalang sa sarili, banayad na senyales sa inyong katawan na hindi kayo sumusuko rito at hindi rin ito dapat sumuko sa inyo. At ito ang paulit-ulit kong nakikita sa mga pasyente, sa mga veterano, sa mga pangkaraniwang lalaki na tulad ninyo. Kapag ibinalik ninyo ang sirkulasyon, lahat ay nagbabago. Nagbabalik ang pakiramdam, bumubuti ang pagtugon. Ngunit higit pa riyan, nagsisimula kayong dalhin ang inyong sarili sa ibang paraan. Humihinto kayo sa pag-iwas sa intimasya at sinisimulan itong tanggapin, hindi dahil sa ego, kundi dahil sa koneksyon, dahil naaalala ninyo kung ano ang pakiramdam ng maging lubos na presente sa inyong sariling balat. Kaya hinihikayat ko kayo, huwag lamang magbasa, magsanay. Magsimula ngayon. Pumili ng isang ehersisyo. Damhin kung ano ang mangyayari. Hayaan ninyong sorpresahin kayo ng inyong katawan. Hindi kayo sira, kayo'y muling nagtatayo. Narito ang isang mahalagang aral na natutunan ko sa aking mga taon sa medisina. Ang inyong katawan ay may di kapani-paniwalang kakayahan para sa paggaling at pagpapanibago, higit pa sa pinaniniwalaan ng karamihan sa atin, lalo na habang tayo'y tumatanda. Hindi pa huli ang lahat para mamuhunan sa inyong kapakanan, at kahit ang pinakamaliit na tuloy-tuloy na pagsisikap ay maaaring humantong sa malalim na pagbabago sa inyong pisikal na kasiglahan at sa inyong pangkalahatang kagalakan sa buhay. Huwag hayaang
ang salaysay ng paghina ang maging inyong katotohanan. Nasa inyo ang kapangyarihang muling isulat ang kwentong iyon, bawat galaw, bawat hinga. Kung ang narinig ninyo ngayon ay tumatak sa inyo o kung naramdaman ninyong nakita o nasuportahan kayo, inaanyayahan ko kayong mag-subscribe para sa higit pang mga kaalaman na idinisenyo para lamang sa inyo. Ang inyong kalusugan, ang inyong lakas, at ang inyong pagiging malapit ay napakahalaga pa rin at palaging magiging gayon. Pakitype po ang oo sa comments sa ibaba kung kumonekta sa inyo ang mensaheng ito at huwag pong mag-atubiling ibahagi ang artikulong ito sa isang kaibigan, kapatid o partner na maaaring kailangang marinig na hindi pa huli ang lahat dahil totoong hindi pa. Malayo pa po.